Good, talagang challenging ang panahon ngayon. Challenging hindi lang aspect sa buhay natin ang talagang dumadaan sa pagsubok. Amen po ba? Pero salamat kasi kahit na pabago-bago ang problema, may Diyos tayo na hindi nagbabago. Amen po ba? Kaya makakaasa tayo na sisiw lang sa Lord ang problema natin. So tayo magtiwala sa Kanya. Amen po ba? Kaya pwede pa palakpakan natin ang Lord. Ipalakpakan pa sa Panginoon. Sige po tayo ng lahat ay tumayo at tayo po ay magbabasa ng salita ng Lord. Sa 2 Peter chapter 1 verse 12 hanggang 15. Andito na po sa ating tawag sa ating PowerPoint. Ayan. At inaanyaya ko po ang bawat sana sabayan niyo po ako sa pagbasa. Okay po ba yan? Sige, pagkabilang ko po ng 3. 1, 2, 3. So I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body, because I know that I will soon put it aside as our Lord Jesus Christ has made. Amen. 1, 2, 3. And I will make every effort to see that after my departure, you will always be able to remember these things. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri ko sa salamat. Tunay na dakila ka, tapat at mabuti sa aming mga buhay. Salamat po sa araw na ito na kami ay tinipin mo sa lugar na ito minsan pa upang makakahilig ang iyong banal na presensya at muli makapag-aral ng iyong salita. Kumilos na po sa iyong laking ang kaparaanan. Ikaw po ang magpalanggol sa mga pusong matitigas. Ikaw po ang magpabupa, Lord God, sa mga isipang naguguluhan. At ikaw po, Panginoon, magbukas mga pandinig na parang, Lord God, Lord, yung stillness na nagmumula sa iyo. Panginoon, ang salita, Lord God, sa biyaya mo, matanggap ng bawat isa ang iyong salita sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang inabang lingkod, at patuloy na ikaw ang siyang mahayag, ikaw ang siyang makapulihan. Maraming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Yan. Meron po akong gustong itanong sa ulit. Siguro, honest to goodness na lang. Amen? Sino po dito yung makakalimutin? Amen! Ayan, mahirap naman talaga kapag makakalimutin. Pero sabi nga, merong mga dahilan, minsan kung bakit tayo nagiging makakalimutin. Amen po ba? Minsan nagiging makakalimutin tayo kasi ang dami natin iniisip. Sino rito yung nagsaing ka? Tapos nakalimutan mo na may sinaing ka pala. Ayan. Kasi yun naman dito yung, naranasan nyo na, tapos sa Facebook nakikita ko yun, nung nagwalis ka, tapos inipit mo saglit dito, tapos may ginawa ka. Tapos hinahanap mo na kung nasan yung walis. Hindi ko alam, nakalimutan mo na nasa, gili-gili mo nakaipit. Kasi ang katotohanan, ang dami mong iniisip. Amen po ba? Ang sabi nga, ang mga tao, dahil sa dami ng iniisip sa mundo o sa buhay, o sa dami rin yung nangyayari na nakikita natin, kadalasan, nangyayari tayo ay mabilis makalimutan. Amen po ba? Ayan. So sabi nga, as time passes by, people tend to forget. Minsan naman, bakit naman nakakalimot ang isang tao? Minsan kasi, nagiging complacent naman. Di parang okay na ang lahat. Amen po ba? Parang, eto na, okay na. At yung iba naman, minsan, busy. Ayan, busy na, nag-lead naman siya talaga na makalimutan natin minsan yung mahalagang bagay. Pero, masyado kasi tayong focus doon sa mga hindi masyadong mahalagang bagay. Amen po ba? Amen. Kaya nga sa mga anak ko minsan, kami ni Ate Juliet, ayaw namin silang ma-focus ngayong school year sa laro. Amen? Kasi kapag gusto nila lagi maglaro sa cellphone, makakalimutan nila yung mahalagang bagay. Yan. Makakalimutan nila mag-review. Ayan. Makakalimutan nila maggawa ng assignment. Pero napakatindi po talaga ng temptation na makakalimutan natin ang mahalagang bagay kasi naipapalit natin sa mahalagang bagay. Amen po ba?
natin. Mukhang lahat ng kamay niyo, tinaas niyo. Pati yung paa sana, ano. Pero sabi nga, no, mahalaga na kahit anong dumarating sa atin yung tayo ay hindi po ba? So, sino dito yung gustong hindi nakakalimot? Hirap talaga kapag nakakalimot. Alam niyo po ba, sa ating mga Kristiyano, kahit tayo ay mga Kristiyano, natin na tayo ay kailangan paalalahanan. Do you agree? Amen. Minsan ba, nasasabihan kayo na paalalahanan magbasa ng Bible? Yes. Amen. Minsan napapaalalahanan ba kayo na manalangin? Yes. Tama ba? Kasi nakakalimutan. Sa dami ng alalahanin natin, mas unulan natin yung alalahanin kaysa gawin yung mas mahalagang kaya tayo exempted bagay na sinasabing nakakalimot. Amen po ba? Kaya nga Apostle Peter ay talagang nais niya na yung original hearers nung tawag doon sa kanyang letter ay kanyang paalalahanan siya. O i-remind. Kasi kung hindi sila i-remind, amen po ba? Sabi nga, wanted to impress his readers' minds with the Word of God so that they will never forget it. Ayan. So, ready na po ba tayo ngayong umaga? Kaya nga po ang pamagat natin, napakaigli lang. 1, 2, 3. Reminders. Ayan. Sabi nga ni Kuya Rizzy kanina, Pas, parang wala pong pamagat. Sabi naman si Pastor, minimalist eh. Wala, hindi ako kailig yung mga pamagat. Hanggang maaari yung isang word lang. So, reminders. Ayan. So, 2 Peter, chapter 1, verse 7. Ayan, 12 to 15. Pero okay lang yan. Ayan, ano. So, sige Kuya Rizzy, balik tayo dun sa verse kanina. May tatlong nilagay ako dyan na nilagay ako ng pula. Basahin nyo nga po yung mga nakapula sunod-sunod. 1, 2, 3. Mind, treasure, memory. At letter Apostle Peter. Kasi sabi nga, gusto niya na sila ay ma-remind. Kasi kapag sila ay ni-remind, ang kanilang isipan ay ma-refresh. Amen? At kapag na-refresh, ayun na yung time na sila ay makaka-remember. Amen po ba? Nakuha niyo ito yung pagkakasunod-sunod? Remind, refresh, and remember. So, ayun po yung mahalaga sa bawat isa sa atin na tawag doon na tayo ay laging ma-remind, para ma-refresh, at para ma-remember. Amen po ba? Kasi kung hindi tayo i-remind, hindi tayo makakapit sa focus. Kung hindi naman tayo ma-remind din, hindi rin tayo ma-refresh. Kumbaga, parang kung ano-ano na yung ginagawa mo, kung ano-ano na yung mo, pero hindi ka doon pumupunta sa dapat. Hindi mo naiisip yung dapat. Amen po ba? Kaya kapag ni-remind ka, na-refresh ang utak mo, sasabihin mo, ay, ano yan? Oo nga pala. So doon ang mangyayari na iyon ang na-remember. Amen po ba? Kaya nga dito sa Apostle Peter, sinabi niya, I think it is right to refresh your memory. Alam niyo po ba, ang ibig sabihin po ng refresh your memory, it means to awaken or to arouse. Pag sinabing awaken, gisingin. Amen po ba? Ibig sabihin nun, kasi kahit alam mo na, pero dahil sa sobrang busy mo, dahil sa sobrang pag-alala mo, meron pa lang natutulog sa isip mo na dapat mong ginagawa. Amen? Tama ba? Kaya kailangan i-remind ka, kailangan i-refresh yung memory para ma-awake, para magising. Amen po ba? Sabi nga, ang bigat nga ng word na ginamit ay awaken. Kasi ibig sabihin para talaga parang natutulog. Amen po ba? Nakukuha natin?
Kaya nga sinabi nito, Peter knew that our minds have a tendency to get accustomed to truth. Totoo naman na ang mga utak natin ay alam ang katotohanan. Alam natin ang katotohanan na kapag nananangin ka, mararanasan mo kapangyarihan ng Lord. Pero bakit pinukulang tayo sa panalangin? Alam mo na kapag nagbabasa ka ng salita ng Lord, magkakaroon ka ng kapayapaan at karunungan. Pero ba't makakalimutan natin magbasa? Alam mo na kapag umaat gawain, mapapalakas ka. Dahil nakikita mo ang kapatiran at sama-sama tayo nagpupuri sa Lord. Amen? Pero bakit minsan, mukhang nakakalimutan mo na umatin? At ngayon, mararanasan mo nanghihina ka, nararanasan mo na parang naguguluhan ka, kaya doon pumabagsak yung salitang kailangan kang paalalahanan. Kasi kahit alam mo, tinitake for granted mo. Amen po ba? Nakukuha natin kung ano yung talagang gusto ni Peter mangyari. Na huwag mangyari sa buhay natin na yung alam natin, hindi natin ginagawa. Na huwag dumating sa buhay natin, sa punto ng buhay natin, na yung alam natin, parang hindi mo alam. Amen po ba? Paulit-ulit, remind talaga eh. Kaya nga po, napakahalaga nung sinabi nito na Apostle Peter, sabi niya, we forget what we ought to remember. Kinakalimutan daw natin yung dapat nating inaalala. And we remember what we ought to forget. Ano nga sa Tagalog? Kinakalimutan natin yung dapat nating inaalala, pero inaalala natin yung dapat nating kinakalimutan. Totoo po ba? Ayan. So, praise God. Ngayong umaga, tayo ay pinapaalalahanan ng Lord na we must focus dun sa mga bagay na dapat natin inaalala at kalimutan natin yung mga bagay na hindi mo na dapat inaalala. Amen. Sabi nga, the readers of this letter knew the truth. Yung mga original recipient, alam nila ang katotohanan. At sinabi nga dun sa salita sa verse 12, established na sila. Pag sinabi ito yung mga bagong mananampalataya, sila ay mga malalagong mananampalataya. Amen. Sila yung dumanas ng persecution pero matatag. Sila yung dumanas ng mga hardships pero nanatili. Kaya nga tinawag silang established. Pero alam niyo po ba, bakit ginusto ni Apostle Peter na sila ay palalahanan? Kasi wala pong guarantee na sila ay mananatiling ganun kapag hindi sila pinapaalalahanan. Kaya nga minsan, di ba, sa trabahador alam niyo po sa company namin, sa trabaho, meron po kami tinatawag na daily reminders. Ayan. Kasi baka mamaya, sa sobrang at ease ka na sa trabaho, nakakalimutan mo na yung mga dapat. Yung mga tinatawag nilang basics. Amen po ba? Baka mamaya, puro ka na, tumatalong ka na dito, pero nakakalimutan mo yung 1, 2, 3. Nasa 4, 5, 6 ka na agad. Kaya meron kami tinatawag na daily reminders. At alam ko, sa Kristiyano, ganun din. Lagi tayo dapat may daily reminders. Amen? Ano sa tingin niyo yung daily reminders natin? Pagising, ikaw ay? Ano ba? 1, 2, 3. Ano? Ulit. 1, 2, 3. Ayan. Anong sunod? Ayaw. At kapag mayroong gawain, ikaw ay? Umatin. Amen po ba? Amen. Ano Amen! Ayan, so parang nagkakatamaan tayo dito. Kaya talagang salita ng Lord Kasi minsan akala natin nagagawa natin yung dapat pero kailangan paalalahanan tayo para talagang magawa natin yung nararapat. Amen po ba? Alam niyo po ba kaya nga isa sa dahilan kung bakit pinagkaloob ang banal na Espiritu Santo sa atin is para paalalahanan ang church. Pag sinabing church, hindi itong building, tayo. Amen? Paalalahanan tayo na lagi na dapat tayong makinig. Na dapat natin tayong sumunod. Amen po ba? Kaya alam niyo po, nakakabagabag ba? Tawag din, o hindi. Nakaka-touch. English na lang, di ba? Ang Tagalog Ayan. Nakaka-touch sa buhay ni Apostle Peter. Kasi alam niyo po, itong letter niya na to, ramdam niya na malapit na siyang mamatay. Amen?
Di ba yung mga malapit ang mamatay na mga mayayaman, inaalala nila yung yaman nila kung paano nila i-distribute. Amen? Kaya magkakanak, hindi nila nakakalimutan, alam, may last will of testament. Tapos kinakausap nila yung mga nila sa buhay. Pero dito sa buhay ni Apostle Peter, nakaka-touch talaga siya. Kasi ayaw niya na pag namatay siya, ay maiwan niyang napabayaan ang kapatiran. Amen? Grabe yung heart niya, no? At alam ko, nakuha niya yung puso na yun dahil sa ating Panginoong Yeso Cristo. Amen po ba? Natatandaan niyo po ba na ating Panginoong Yeso Cristo ay nag-pray sa Garden of Eden? Di ba, bago rin siya mamatay? At pinag-pray niya ang mga present na mananampalataya at pinag-pray niya rin ang mga future na mga mananampalataya. Kaya naman, ito si Apostle Peter, doon niya nakuha yun eh. Kumbaga, sabi nga, Christ-likeness. Amen po ba? Kaya ngayon, sa puso niya, sa buhay niya, alam niya na mamamatay na siya, malapit na siyang pagkonsintensyahan. Kaya sinabi niya, binabuti niya na paalalahanan muli ang mga kapatiran. Kasi alam niya na kung hindi sila alalahanan, kahit established na sila, may tendency na sila ay makalimot, na sila ay maging pabaya. Amen po ba? Kaya nga sabi dito, no, doon sa una natin. Ayan. Yung perspective ni Peter, kung bakit kailangan yung pagpapaalala sa mga kapatiran. Una, sabi nga, no, he does not want to be negligent in reminding them. Ayaw niya dumating sa punto na siya ay parang pinapabayaan niya na lang. Amen po ba? Kundi sabi niya, kung malapit na akong mamatay ako, kung malapit na akong mamatay, dapat ito rin yung pagkakataon na mas eager pa ako na paalalahanan ng bawat isa. Amen po ba? So doon natin makikita na napakahalaga ng pagpapaalala. Next, ano daw? He thinks it proper to remind them na napakahalaga o nararapat lamang na sila ay paalalahanan. Sa tingin niyo po ba sa bawat isa sa atin dito ay nararapat lang na tayo ay paalalahanan? Yes. Lalo na sa ating buhay Kristiyano? Yes. Nararapat po yun. Kaya nga kasi bakit? Kasi tayo ay mahal ng Lord. At tayo dito ay nagmamahalan bilang kapatiran. Amen po ba? Yes. So kung walang pagpapaalalahanan, walang tunay na pagmamalasakitan. Amen po ba? Ayan, sino rito yung napaalalahanan na pero nasaktan ka? Pero umayos ka? Di ba? Kahit minsan nasasaktan, mas malaga umayos kaysa yung hindi napapaalalahanan pero dumala. Amen po ba? Ayan. Next. He even taking steps to ensure that they are reminded after his death. Wow! Sabi niya, kahit patay na ako, sisiguraduhin ko na kayo ay mapaalalahanan pa rin. Grabe po sa Apostle Peter yung puso niya. Pagmamahal niya sa mga kapwa Kristiyano. Amen po ba? So, tingnan na lang natin ngayon sa umagang ito na why we are being reminded. Katulad po sa puso ni Apostle Peter, mahal niya at pinapahalagaan niya mga kapatiran. Ganun din sa bawat sa atin dito na makakatanggap ng reminders. Amen po ba? So, sabi nga, no, kung titingnan natin yung reminders, minsan parang pwede mo rin siyang itikit sa word na review. Amen. Pero hindi naman always o all the time review. Meron naman talagang kailangan lang i-remind. Amen po ba? So, ang pag-usapan natin ngayon, mabilis lang naman to. Ito ba yan? Ayan. Pag-usapan natin, bilang mga disipulo ng Kristo, ano nga ba ang ating proper response kapag tayo ay nire-remind? Amen po ba? Are we ready? Ready. Ayan. Una, ayan. What should be our response to reminders as disciples of Christ? Ayan. Una, ano daw po? Basahin natin 1, 2, 3. Receive reminders with a humble heart. Ayan. Kasi minsan meron talaga, no, pinaalalahanan mo ka. Pinaalalahanan mo na. Ganit pa eh. Alam ko! Hindi ko na kalimutan, pero totoo. Nakalimutan. Ayaw lang tayo gawin. Na? Minsan hindi na nagagawa. Ano to na yan? Na? Pero pag tayo ay nire-remind, dapat meron tayong humble
heart. Ano nga pa pag sinabi ng humble? Sabi sa Proverbs 29 verse 1, He who is often reproved, yet stiffens his neck, will suddenly be broken beyond healing. Kung sino na yung laging pinapaalalahanan, pero matigas ng leg, dahil yung parang ayaw makinig, darating sa kanya na siya ay talagang masisira o mawawasak at hindi na gagaling. Amen po ba? Kaya napakahalaga that we have a humble heart every time reminded. Yan. Sino po rito yung nare-remind na, uy, magsipa ka naman? Say amen. Huwag po kayong mainis kapag kayo ay inaanyaya magsimba. Amen? Kasi yung nag-aanyaya sa inyo, actually dinadala kayo sa mabuting bagay. Pero kung sa mga gala, hindi ka na pinapaalalahanan, delikado yun. Pero yung mga bagay sa Panginoon, lagi ka pang pinapaalalahanan, ako kapatid, you should have a humble heart. Amen po ba? Ano yung sunod, Kuya Renzi? Sabi nito, no, a humble heart acknowledges that we don't always know or remember everything. Tama po ba? Kapag meron ka ng humble heart, ina-acknowledge mo na hindi mo alam ang lahat. At hindi mo rin aalala ang lahat. Amen? Ayan. Kaya nasabi nito, no, when someone or maging ang salita ng Lord, nare-remind ka about God's truth o sa mga dapat mong gawin, ano daw? We should respond with teachable heart. Mag-respond ka na handa kang matuto. Amen po ba? Na handa kang tawag doon gawin kung ano yung dapat. Kasi kung hindi wala kang teachable heart, kahit anong paalala sa'yo, mahirap. Amen? Kahit anong paalala sa'yo, ayaw mo. Pero kapag meron kang humble heart, makikinig ka. Makikinig ka. Sabi mo nga sa katabi mo ngayon, makinig tayo. Napakahalaga na. Next. Sabi sa inyo, mabilis lang eh. Number 2, always remember the purpose of reminders. Lagi mong tandaan, bakit ka ba nire-remind ano yung halaga. Amen? Sige po. Sabi nga, no? Pwede ba basahin natin po yung una muna? Basahin natin sabay-sabay yung una. 1, 2, 3. Reminders aren't meant to criticize or not. They are given to strengthen, protect, and encourage. Do you agree? Amen. Kasi minsan akala natin pag nire-remind tayo, kinikriticize na tayo. Minamaliit tayo, baka minamata tayo. Amen? Pero alam mo kasi sa sarili mo kapag nire-remind ka kasi meron kang maling ginagawa o meron kang nakakalimutan, dapat tingnan mo na ang pag-remind sa'yo ay hindi pag-criticize o tunad. Sabihin, hindi ka sinisigawan o hindi ka inaaway. Kundi ito ay binibigay sa'yo para ikaw ay mas strengthen. At kadalasan ito yung nakakalimutan natin. Kaya tayo nire-remind because pinoprotektahan lang naman talaga tayo. Amen po ba? Kapag ikaw marunong makinig, ikaw yung tao na alam mo kung ano ang dapat mong gawin. At ang huli dyan, sabi dyan, no, ikaw naman talaga o tayo naman talaga ay ine-encourage. Next. Peter reminded believers of things they already knew. Ayan. Ibig sabihin, ito si Apostle Peter, pinaalalahanan niya sila ng mga bagay na alam na nila. Bakit? Kasi minsan, pag hindi ka pinaalalahanan, hindi ka nagiging fruitful and grounded. Sabi nga kanina, alam na natin na mahalaga ang panalangin. Alam natin na mahalaga ang pagbabasa ng salita ng Lord. Alam natin na mahalaga ang fellowship. Tama mali? Kaso nga lang, pag di mo ginagawa yun, fruitful ka ba? Nagiging matibay ka ba? Therefore, kailangan kang paalalahanan. Amen. Para ikaw ay maging fruitful and grounded. Alam niyo po, sa bilang mga mananampalataya, ang reminders, constant talaga. Kailangan. Kasi, minsan hindi lang natin basta kinakalimutan, ang totoo, inaayawan natin. Amen. Hallelujah. So, sa buhay ng Apostle Peter,
ninais na sila ay mapaalalahanan sa mga bagay na alam na nila kasi kailangan nila yun para sila ay lumago at sila ay tumatag. Paras din sa atin ngayon, mga kapatid. Kaya kayo nakakatanggap ng paalala, o ako rin nakakatanggap ng paalala para tayo ay lumago at tayo ay tumatag. Amen po ba? Gusto niyo ba yun? Lumago at tumatag? Yes. Yan. Sige, dahil gusto niyo yun, number 3 na tayo. Basahin natin, 1, 2, 3. Respond with gratitude. Pag sinabi, ikaw ay nagpapasalamat. No, talagang ikaw ay taos-pusong nagpapasalamat. Ibig sabihin, sinasabi mo na, ako, salamat talaga kasi kung hindi mo sinabi yan, baka ganito. Salamat talaga sa care mo. So sige, Kuya Renzi, sabi nga no, whether it's a call, ano daw? To stay faithful, live righteously, or keep focus on Christ, ano daw po? Reminders are evidence of ano daw po? God's care. Kaya ka tumatanggap ng paalala mula sa ibang tao o sa salita ng Diyos, isa lang ibig sabihin nun, ang Diyos ay patuloy na nagmamalasakit. Pwede ba sabihan mo muna yung katabi mo ng talagang taos po na sabihin mo ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo? Ang Diyos nagmamalasakit sa relationship mo. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa welfare mo, sa family mo. Kaya ka nakakatanggap ng reminders. Kasi baka nakakalimut ka kung dapat mong ginagawa. Amen po ba? Kaya, magkaroon ka ng gratitude. Kasi ang taong hindi na nakakatanggap ng reminder, walang nagmamahal dun. Tama mali? Yung alam mo lang mali yung ginagawa niya, tas hindi ng pagko-correct o ng reminders, ibig sabihin hinahayaan na siyang mapahamak. Amen? Pero salamat ang Diyos natin, hindi ganun. Hindi niya hayaang mawasak kung ano ang binuo niya. Hindi niya hayaan na manakaw ng kalaban. Kaya pinapaalalahanan niya tayo. So, respond with gratitude. Pwede po ba yun? Sabihin tayo papaalalahanan na tayo ay magpasalamat. Yes, sabihin mo, ikaw na perfect. Kaya baka ginaganon natin. Ikaw na magaling. Hindi, kundi sabihin mo salamat. Amen po ba? Amen. Ayan. So, ate, relax ang amen ha. Number 4. Ano daw po? Respond with obedience. Ayan. Kasi nga, ang tunay na nakikinig, ano daw? Sumusunod. Tama ba eh? Amen. Ang tunay na ang natututo ay nagbabago. Kaya, kapag ikaw ay nire-remind, dapat you respond with obedience. Ano yung sabihin nun? A Christian response to reminders involves ano po? Ulit, 1, 2, 3. Christian response to reminders involves action. So, kung ikaw ay nire-remind, kapatid, namimiss ka na namin attend ka naman. Love ka ni Lord. Sa linggo, dyan ako. So, dapat sa linggo, ikaw ay makita. Amen? Amen. Kaso nag-usap naman tayo, niremind. Sino dito yung sa SOD? SOD. Sinabi, kamusta na yung mga journal nyo? Yung atakan, yung devotion? Hindi sa isa. Sabi yan, sa atin, sige, check ko Dati, matindi, no? Nagre-remind lagi. Amen? Tapos, pag nakikita niya kulang, para remind niya yan. Yung mga malapit ko. So, paano mo malalaban na sila ay nakinig sa reminder? Nag-send. Amen? Amen. Napakahalaga nun that you respond with obedience. Kasi, yun yung pagpapatunay na ikaw ay nakinig, na ikaw ay mayroong humble heart, na ikaw ay may gratitude. At alam mo yung purpose. Amen? Inaunang tatlo yun. So, ano kuya Renzi? Next. Whether it's a call to repent, ano daw po? Forgive, love, or serve, reminder should move us to obedience. Amen po ba? Kailangan, ang reminder, ito yung mangubog sa atin na tayo ay sumunod.
Napakahalaga po niyan. Kaya nga, di ba sa mga anak natin, pag inuutosan natin, ayaw natin na nakikinig lang, kasi di na yung sumusunod. Mas papaalalahanan mo pa, nak, di ba sabi ko, yung sinampay, kuhain na, opo. Pag tayo, nandun pa rin sinampay. Di ba? Pero mas matutuwa ka pag sinabihan mo sila, ni-remind mo, biglang tumayo, tinuwa ang sinampay. Ibig sabihin, sumunod. Amen po ba? Ganon din sa atin. Minsan talaga hindi sapat yung isang reminder. Pangalawang reminder. Pangatlong reminder. Pero wag naman. Hanggang maaari sana, isa at dalawa, sumunod na kagad tayo. Amen po ba? May natututunan po ba? Hindi naman kayo galit kay Pastor? Hindi naman. Ayan. Next. Sabi nga, no? Reminders are not just for information. Actually, reminders are for transformation. Pag sinabi transformation, kapag nire-remind ka, dapat ikaw ay nagbabago. Amen po ba? A true disciple listens and then acts on what has been reminded. Kaya nga sa mga disipulo ni Kristo talagang hindi pinapabayaan ng Lord na hindi sila pinapalalahanan. Kahit nga minsan talagang parang ang pagos straight to the point ni Jesus. Hanggang kailan po ba kayo sasamahan? Amen? Hanggang kailan ba kayo bakit kayo ay nagda-doubt pa rin? Di ba ang Panginoong Jesus ganoon sa kanila? Kasi iyon ay isang way ng pagpapaalala. Para sila ay makalala ay sumunod. Amen po ba? So, let us respond with obedience. Pag sinabing response with obedience, ang ating response ay merong involved na action. Merong obedience. Amen po ba? Sino rito yung disipulo ni Lord? Amen. So, lahat tayo dito, we respond with obedience. Amen? So, next. Ano daw po? 1, 2, 3. Respond with teachability. Bago natin palabasin, yan. Bakit kaya mahalaga na tayo ay teachable? Yan. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi naman natin talaga alam lahat ng bagay. Do you agree? Minsan na, nire-remind tayo minsan ng mga nasa kakatanda, di ba? Lola Tinay, si Inay Tinay. Kasi, kung hindi niya tayo re-remind, kung hindi tayo makikinig sa kanya, mapapamak tayo. Lalo na sa mga bagay na pag sinabi niya, naku, naranasan ko na yan dati. Subukan niyo magpakwento kay Inay Tinay. Marami kayong natututunan na reminders. Na? Lalo na sa mga nangyayari sa buhay. So kasi, lalo na tayo mga medyo mga bata-bata pa, talagang hindi pa natin alam ang lahat. Amen? Kumbaga, progressive yung ating learning, pero as we progress, dapat marunong tayo makinig sa mga reminders. So ano ba Kuya Renz yung nakalagay dyan? Sabi nito na, remaining teachable is essential. Ang mananatili daw na tayo ay natuturuan ay mahalaga. Bakit? Kasi wala namang graduation pagdating sa reminder. Amen? Kasi growing in Christ is a lifelong process. Ang mga nalalaman natin sa mundo, ang nalalaman natin tungkol sa Panginoon, ang nalalaman natin sa salita ng Diyos ay hindi isang bagsakan. Ito ay proseso. Amen? So taas nga ang kamay ng mga alam nyo, marami pang dapat matutunan. Amen. Kaya, let us be teachable. Sabi mo sa katabi mo ngayon, maging teachable tayo. Kaya, hindi mo alam lahat. Ako rin. Amen? Kasi, ayan talaga mahirap. Meron mga matatalino, pero pag hindi teachable, mahirap. Meron naman na makukulit, kasi hindi pa teachable, mas mahirap. Ayan, so we need to be teachable. And, yun. Number 6 na tayo, ang ating huli. May natututunan po ba? Hindi po ba ako mabilis? Gusto niyo ba yung ganito mabilis? Number 6. Let us always thank God for those who remind us. Ibig sabihin, lagi tayo magpasalamat una sa Diyos
At magpasalamat tayo sa Diyos dun sa mga taong ginagamit niya para tayo ay paalalahanan. Amen po ba? Sige po. Ano nakalagay dyan? Fellow believers, ano na po? Leaders, or the Holy Spirit may remind us of biblical truths. At kung sino man dyan na ang nagpaalala sa atin, pasalamatan natin ang Panginoon. Amen po ba? Next. Instead of irritation, ano daw? Instead na tayo ay mairita, we should be grateful that God places people in our lives to keep us aligned with His will. Amen po ba? Sino ba yung nakaalala nyo na paalalahanan sa istorya sa Bible? Alam nyo po kung sino? Si Haring David. Sino nakakilala kay Haring David? Si Haring David kasi alam niya na masama ang mga linya. Tama ba rin? Alam niya na masama na naisin mo ang pag-aari ng iba. Amen? Pero nakalimutan niya ba? Di ba? Nakalimutan niya. Kaya ginawa niya. Kaya ngayon si Prophet Nathan pumunta at pinaalalahanan siya. Amen? So ano ba yung naging response ni King David? Nung kanya pong narinig ang paalala, siya ay nag-repent. Amen po ba? Siya ay nagbago. At marami pa tayong mababasa sa Bible na mga istorya hindi man nakikinig. Ano ang nangyari sa kanila? Sila ay napahamak. Amen. Ang marunong makinig, naliligtas. Ang hindi marunong makinig, napapahamak. Kapatid, ayan ang katotohanan. Nakalagay dyan, sinimayin ka, bawal tumawid, makamamatay. Ay, hindi yung una pala, bawal tumawid. Bawal tumawid. Tumingin sa kaliwa, tumingin sa kanan, tumawid. Patay. So, binago nila. Bawal tumawid. Tumingin, may tumawid, may namatay ulit. Bawal tumawid, may namatay. May tumawid pa rin. Sabi, hindi na bawal tumawid eh. Mamamatay ka. Pag tumawid ka. Anong ibig sabihin? Kapag hindi marunong makinig, kapag ginawa mo pa rin ang isang bagay na hindi response doon sa reminder sa'yo, ikapapahamak mo. Ikapapahamak mo. Alam ko sa buhay natin ngayon, maraming ang reminders ang Lord sa atin. Marami na ng reminders sa dapat nating baguhin, sa mga dapat nating alisin sa buhay natin. Marami na reminders ang Lord sa atin sa dapat pinututukan natin. Amen po ba? Ito lang sasabihin ko, kapatid, makinig ka para hindi ka mapahamak. Makinig ka para ikaw ay magbago. Makinig ka para ikaw ay pagpalain. Amen po ba? Sige, sabihin mo ulit katabi mo. Makinig ka. Simple word lang, di ba? Kaya nga sabi pa mga natin, reminders. Napakasimple lang. Pero napaka-powerful kapag ginawa. Sabi na bilang conclusion natin, let us love and appreciate reminders. Can I hear an amen? Because reminders will keep us focused, it will keep us faithful, and it will keep us fruitful. Amen po ba? Kaya naman, nauunawaan ko si Apostle Peter kung bakit sa kabila na malapit na siyang mamatay, dinahis niyang paalalahanan ng kapatiran. Kasi bawat isa kailangan lagi ng paalala. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po na tayo tumayo. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Ang maraming Diyos, salamat po sa umagang ito, sa iyong turuan sa amin. Sa buhay ng Apostle Peter, Lord God, kung saan minabuti niya na paalalahanan ng mga kapatiran. Dahil, Lord God, alam niya na kahit alam na nila ang totoo, may tendency na kanila itong ma-neglect, kanila itong ma-take for granted. Pagkos, Panginoon, ninais niya na i-awaken, Lord God, ang kapatiran nila upang ito ay kanilang maalala lagi.
Which is, Lord God, ito po yung katotohanan din na nararapat namin malaman ngayong umaga. Marami sa amin, marami ng mga preaching na napakinggan, marami ng truth na nabasa sa iyong salita. Mga dapat namin gawin, but then, hindi na nagawa. Hindi na uuna. Kaya Lord, salamat po sa umagang ito. You reminds us, Panginoon. Salamat sa paalala mo na kami ay hindi lang dapat, Lord, na basta ikinig. Pero Lord, dapat kami merong humble heart. Na inaalam namin, Lord, ang purpose ng reminders, Panginoon. At yung katotohanan, Panginoon, na kami ay humakbang sa pagsunod. Sa tuwing na-remind. At magkurang kami, Lord, ng puso, Lord, ng gratitude, Lord, magpasalamat. Lord, sa lahat ng puntos na pag-aralan namin, Lord, salamat po, Panginoon, dahil nararapat lang sa umagang ito mapakinggan namin. Dahil Lord, alam po namin, you want us, Lord God, na maging fruitful and grounded, Lord God. Na hindi kami basta-basta, Panginoon, matatangay kung saan-saan. Na hindi kami, Lord, mapunta sa kapahamakan. Pagkos, Panginoon, kami ay manumbalik sa iyo. Kami ay magpatuloy sa iyo. Kami ay lumago sa iyo. Patuloy, Lord God, magamit, Lord God, for your glory. Lord, thank you for the reminders. At salamat din sa mga taong ginagamit mo para paalalahanan ang bawat isa. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, dahil ikaw ang patuloy na nagkukumbig sa amin. Teach us na sumunod sa iyo. Empower us na gawin mo sa buhay. Maraming salamat. Nagapin mo ang lahat ng mabulit parangal sa iyong kalakid at paghanding at pagsamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay masabi namin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang aking Diyos. Makakaupo na po.